Oh, masahid na. Masahid na yung center stand. So mamaya pagbalik natin, pagpa-uwi, full tank tayo ulit para malaman natin kung ilan yung average fuel consumption. 0.2 kilometer per liter tayo. So again, not bad. Not bad yun para sa isang naka 160cc na superset. Let's fall! Mag-limit na. Yes. Ito na yung look ng SEC Moto Supply main branch sa Caloocan 10th Avenue. Dito sa first floor, dito yung mga accessories. Ito yung mga navigation. May Apple CarPlay, Android Auto, Kokima yung brand. May dashcam. Sama natin mga baby katingin, tsaka si Mrs. katingin. Say hi. Hi. Tapos dito sa kabilang side, hot box bracket, may mga mugs. So titingin tayo ng mugs ngayon para sa ating Honda Giorno. Yan, may iba-ibang kulay ng mugs. Dami na palang klase ng mugs, oh. Aux lights. Iba-ibang klaseng aux lights. May mga price list. 24 na klase, sobrang dami. Labor, 800. Pag dalawang set, 1.2 na lang ang labor. At ito pang Giorno rin to, yung blue. Opo. Yan yung bagong design. NMAX ADB. Ito mga ADB, PCX. Sa mga cellphone holder, ito yung mga rims. Rim set. Ayun. Ito, ang ganda nito. Ito pang Vespa, meron sila. Pang Vespa. Side bag, mga tail bag. Ito yung pinakabago eh. Crash bar bag yata to. Ganda oh. Inflatable na to. Yan, lahat ng sumong side mirror meron dito. Tsaka meron din sila mga oil. Ito yung mga top box bracket. Tapos dito yung mga top box. Yan, sobrang daming klaseng top box. Ito mo yung design nila hanggang dun sa taas. May top box. Mga top box bracket pa rin dito. Ito yung mga GPS navigation. Meron pa silang HUD. Ito yung sa helmet, magkakaroon ka ng display. Heads up display sa loob ng helmet mo. Sobrang high-tech. Tsaka ito, yung pag preno ka. Motorcycle charger, meron na pala dito. So, battery conditioner. Ito, ganda na ito ah. Try natin to. One-way charging. DDPi. Yan, mga yan, dashcam. Napakaraming belt bags na bagong labas. Oh. Tsaka mga tank bag. Ang ganda nito oh. Starfield Night. Ganda ng kulay ah, mayroon pa siyang gray. So may pambabae din silang jacket dito, ang ganda oh. Sexy ah. 3.9 lang yan. Ano, ayun o. Manipis eh, no? Oo nga, pang summer no, manipis. Ganda. Sa'yo, anong size mo? Medium. Medium din, oh. Para sa babae, medium. Yan. Para sa mga niyan, sa mga Nakakapayat. babaeng 5'4 and below. Yan. Try natin yung panlalaki naman. Parang ang tayo couple jacket nito. Yung panlalaki, medium. Oo nga, lightweight. Sakto-sakto, nag-diet na ako ngayon. Pagka medyo busog ka dito, nakikita yung tiyan mo. Oo nga, ang ganda kita oh. Kita yung damit oh. SEC Orlando riding jacket. Ganda. Kasara, sticker. Sakto na. Medium. Ganda. Cargo pants. 4, 5, 6, 7, 8, 9, Oh. 10, 11, 12, 13, 14, 15. Ayan, dito na tayo sa third floor. Ganda oh. Parang nasa Batcave. Hi. So dito, ang daming helmet. Tapos nandito yung mga ASMAX intercom dito. Ito yung pinakabago, GP800 competition. Ito yung matis na nagiging half face. Yung mga drift version 2, carbon. Ang dami mo natutunan sa mga ano eh. Ah, talaga? Oo. Yan. Ayun oh, medium. Kamusta? Mas komportable sa dating ano no, dating helmet mo. Small kasi ako dati. Ayo, medium ka talaga. Ay, pati mo ka, puro pulbo. Hoy, stop it. Let's go na. Let's go. Let's go na. Dumi-dumi nyo na. Dumi-dumi na, pati mo ka, madumi. Tapos yung mugs, ito kunin natin para sa ating Honda Giorno. Meron pala niyang green. So yung green tayo, kasi alam nyo naman team natin. Ayan, so ito na yung mga napang shopping natin. Naparami shopping natin. Ayan, dapat tingin lang pero sumama na pa uwi.
Ay mga katingin, gamit natin tong Honda Giorno with the new CNC mags, tapos yung new pipe natin. Ito, yung chance speed na adjustable yung sound niya. Feeling ko mas match to, mas malaki yung elbow din. So alamin natin ngayon kung nag-improve ang ating fuel consumption. Kasi yung pipe natin dati medyo sakal. Maliit yung elbow tapos sarado yung butas. Kaya yung konsumo natin ang lakas. Sa dating pipe natin yung maingay, nag-23 tayo. Ngayon naman, nag-18 tayo dun sa huling pipe natin na sakal. Ngayon, try natin 2005 Odo tayo. Trip A, okay. So mamaya pagbalik natin, pagpa-uwi, full tank tayo ulit para malaman natin kung ilan yung average fuel consumption ni Honda Giorno 160. Sa mga hindi nakasubaybay, ang engine po natin ay stock block ng PCX 160, pero nagpalit tayo ng throttle body, injector, naka headworks, stock gearing. So right now medyo magaan yung bola natin, kaya again maganda yung alis So right away napansin ko tayo sa kanya, talagang maganda yung bigay. Konting piga lang, may sumisipat na. Dati kasi may delay yung hatak, so mas madalas ka nakapiga. Tapos kanina yung tire pressure natin, ang nilagay 38 yung likod, kaya pala sobrang tagtag. 38 likod, 32 yung harap. So ginawa natin 26 harap likod. So kaya may tunog na siya, hindi na gaya natin sobrang tahimik, pero hindi pa rin ganun kabulahaw. Just maganda rito, adjustable, pwede mo pa siyang patahimikan kung naiingayan ka. May pipihitin ka na sa ilalim. At right away nagulat ako, tagal maubos ng gas ko ngayon. Dati kasi dun sakal pa yung pipe, ang bilis ang bilis bumaba ng gas. So simula sa bahay hanggang dito, parang 3 bars lang yung nabawas. Tinakbo natin nun around mga rin, I think mga 35 kilometers din punta rito. Ang daling mag-lean sa Pirelli. So masarap bumangking naka Pirelli tayo kasi na tires. Dati kasi mahirap yung handling pumapalag sa stock tires. Pag Pirelli, ramdam na ramdam mo talaga. Gusto niyang humiga. Feeling ko nag-match na yung pipe. Sa pangatlong palitan natin ng pipe, inaalam natin kung ano yung mag-match din sa set natin. Kasi ayoko kasi makinig din sa tuner, kasi kasalanan natin. Kaya hindi natin mahuli yung takbo niya, kaya natin makinig. Mahal kasi yung dating pipe na sinasuggest sa atin. Naghahanap tayo ng alternative na murang pipe, 50% yung difference. Kailangan maganda rin takbo. Target natin kay Giorno, yung mga pyesa niya maganda pero hindi kasing mahal. Nag-improve talaga yung handling So kailangan palitan dito yung front suspension na lang. So parang yun na lang ang kulang natin dito kay Giorno. Ang ganda na ng handling. Mukhang na-unleash na si 160. Sa mga nakapanood sa ating build and journey kay Giorno 160, kay Giorno 125 natin, naginawa natin 160. Hindi pa talaga natin na-unleash yung full potential niya. Baka ngayon na, ito na. Ang ganda ng RPM Sarap, malipit Lupit naman ang backing na yan. So kagandahan ng 160, matibay. Kasi parang stock lang ng PCX 160, diba? Pero may mga additional upgrades tayo pinagawa, kaya definitely mas mabilis sa stock ng PCX 160. Pero syempre kung hindi ka masyadong malakas yung horsepower mo, mas magiging reliable yung makina in the long run. Ito nga, bihira tayo magpa-change oil. Ever since di ko pa siya napapa-change oil. Titignan kung gaano katibay para may excuse para makapag-upgrade ng makina pag nasira. So kailangan natin ma-upgrade yung front shock natin or ma-repack. Tagtag ng harapan Sarap. Stable Kaya
fairness ha. Stable. Oh, masahid na. Masahid yung center stand. Ayun na. Yes, Paul. Limit na. Nagpa full tank na tayo. Nature ako na lang kasi naglolo ko yung camera kanina. Ito yung total, no? 4.97 liters ang nakarga natin. At ang total na tinakbo natin is 95 kilometers. 95.2. So, eksaktuhin natin. 95.2 kilometers divided by 4.097 liters. Naka 23.2 kilometer per liter tayo. So again, not bad. Not bad yun para sa isang naka 160cc na superset. Ibig sabihin, palit injector, throttle body, magaan na bola, naka remap, naka pipe. So halos lahat na palitan. Pero 160cc lang ng PCX 160. So malaking bagay pala yung nagpalit tayo ng gulong. Sobrang naging stable. Dati kasi mas maliit eh. Ito mas malapad at mas maganda yung shape nitong gamit natin ngayon. Itong Pirelli Diablo scooter. Yun o, kargado. Todo setup yun yung ADB oh. So far, sobrang stable. So lahat naman ng pinalagay natin, nagamit natin talaga lahat ng upgrade. Especially the Brembo brakes. So kailangan mo na malakas na preno kapag matulin yung motor mo. Kasi kung di mo kaya pahintuin, di ka makakapag matulin. Tapos naka Brembo Brake Master tayo na axial lang ang nilagay natin para hindi nakabutagos dito. Yung kasi na may butas dito eh. Kasi para sa akin, tupat lang naman eh. Hindi mo kailangan ng radial master. Ang nakakatawa pa nga sa Brembo axial Brake Master, parang may music pag pinipiga mo siya eh. May tumutunog oh. And so far natuwa na ako sa kanyang gas consumption kasi halos same na sa dati. Tsaka malwala naman tayo eh. Kung titipirin mo yun, kaya mag 30. Ganun talaga pagka naka total body ka na, naka injector. Pag rima, pag binigyan mo yan, bibigyan ka rin talaga ng power. Pero syempre at the cost of fuel efficiency. Kailangan mo na more fuel. Worst case scenario yun pagka babakbakin mo siya ng ganun. Pero kung chill ride ka lang, pitik-pitik lang, kaya siguro mga I think 28 to 30 kaya. So abangan nyo pa yung iba nating upload dito kay Giorno, yung ibang journey natin kay Giorno. Iniisip ko kasi kung mag-upgrade pa tayo ng makina, kasi kanina na maximize ko na yung makina niya. So yun na yung nagamit ko na yung buong power niya kanina. And siguro nagle-level up na yung skill natin. Dati kasi di ko siya masagad, pero ngayon kaya ko na siya sagarin. Pero since pang daily natin siya, hindi ko alam, baka hindi ko na siya i-upgrade. So depende, comment down below kung kailangan pa natin upgrade. Gusto ko rin kasi ma-experience yung big bulbs tsaka yung 63 or 65 or kung ano ba yung suggestion nyo. Or kung meron sa inyo may kilala or meron sa inyo naka malaking engine at may masasuggest na shop, comment down below na rin. Kasi ganoon talaga no? May darating yung time ma-outgrow mo yung power ng motor mo. But right now, enjoy lang natin yung performance niya. And partida, wala pa tong change oil 2,100. Around mga 500 to nung pina-change oil ko eh. So nakaka 1.6 odo na tayo nang walang change oil. Gusto ko masabukan yung tibay kung makakita niya. And so far, masasabi ko naman sa upgrades natin, itong latest na exhaust, chance speed exhaust natin na adjustable, tapos yung Pirelli tires, tsaka yung CNC mags natin, siyempre lahat yan tulong-tulong para mas maganda yung performance. So far, para sa akin sulit, and I'm so happy. Nakakuha ko na yung gusto kong build kay Giorno. Pero syempre, meron pa rin yung nagsasabi sa akin na meron pang available na makina, mas malaki, mas mabilis, at baka mas masarap na yung gamitin. Pero hindi natin alam kung reliable ba siya. Maganda sa pipe natin,
Adjustable nga, so pwede mong pihitin para tumahimik. Ito nakakatawa, di ba? Pwede mong patahimikin. Pagka dumaan ka sa mga lugar na bawal ang maingay yung pipe. Hindi, babalik ko nga pala yung heat guard na stock para magmukha lang siyang stock. At kung kapit ka na sa part ng video na ito, pwedeng pakilike and subscribe na rin sa ating channel para makagawa pa tayo ng mas maraming quality contents sa gaya nito.